totoo yan. Yung apat na yan, nung i-repair nila doon sa sinasabi nilang 10th session day, yun ang February 5. Wala siya doon sa order of business doon sa araw na yun. Kaya nga sinasabi ko, kung ito'y halimbawa umabot sa Senado, unang tanong ko sa kanila, hawak-hawak ko yung hawak-hawak ko yung session number 36. Ito yung sinasabi niyong 10th session day. Kapag napatunayan ninyo na ito'y nakasulat dito, ibig sabihin, in-include nyo. Andyan talaga, magre-resign ako as Senator of the Republic. Nako. Latest ito. Breaking news. Kalalabas lang po ng Supreme Court, Sen, nagpa-presscon po ang tagapagsalita ng Korte Suprema. At inilabas na ang desisyon dun sa request yung constitutionality ng impeachment complaint na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan. Iisa-isahin natin kasi ito ay wala pa mismo yung papel ng desisyon, pero ipinaliwanag na nung tagapagsalita ng Korte Suprema, si Attorney Camille Ting. Yan. Number 1, Senator Dante Marcoleta, eto po, Your Honor. Una, the articles of impeachment against VP Sara Duterte is barred by the one-year rule. Nako! According to Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting. Bagyo talaga. Bagyo. Ito pa, kadugtong. The Senate could not acquire jurisdiction over impeachment proceedings. Nako, yun pa, mas matindi. Bagyo. Pero kahit na bagyo yan, napursi na natin yan. Bagay, kung sila yung makasuki natin, Sen. Nakita na natin, sabi natin, ayan na, pumasok na sa area of responsibility. Philippine, ano yan? Area of responsibility ng ating bansa. Alam natin nakikita natin yung kung saan papunta kasi, lalong-lalo na nung ang Korte Suprema kamakailan ay naglabas ng sariling order na preso na isumite yung mga ilang impormasyon na kanilang gustong makita upang mapagpasyahan nila yung dalawang petisyon na umabot sa kanila. Doon pa lang sinabi na natin, nakikita na natin kung saan ang direksyon na tinatahak ng Korte Suprema. Na kung tawagin na ay bagyo. Di ba? So, bagyong SC. Bagyong Supreme Court. Talaga pong todo ang signal nito, Sen, dahil sabi ni Attorney Ting, ang desisyon ng Supreme Court ay immediately executory at ito isang unanimous decision. Nako! Ano po bang ibig sabihin nun, Sen? Pagka unanimous decision, ang ginawang pagpapasya ng Supreme Court, unbank. Wala ka ng kapag-pag-asa na mag-MR ka man lang. Ganon. Paano ka? Kamera daw. Mga prosecutor, wala na kayong kapag-asa na gumawa ng motion for reconsideration. Sabi ni Senador Dante Marcoleta. Mag-MR unanimous. Zero pa lang. Wala man lang ano. Sino ang papansin sa'yo? Sinong kahit isang kaluluwa doon sa Supreme Court ang magbibigay sa'yo ng konting panahon na maaaring pagbigyan ka. Sige nga, basahin ko kung ano yung MR mo. Baka sakaling may makita nga ako riyan. Wala eh. Isinara na po ang lahat ng mga pagkakataon para ikaw man lang ay humingi ng motion for reconsideration. Tsaka immediately executory. Wala nang MR yan. Wala nang appeal yan. Yun pala yung immediately, walang forthwith. Kundi agad-agad, dapat ipatupad pala yan. Ang liwanag naman kasi kagaya na binabanggit natin, doon sa una pa lang na mga pagtalakay natin dyan, wala talagang, alam mo, ito maaring magdamdam yung ibang makakarinig, lalong-lalo na yung mga kasamahan ko sa House of Representatives dati. Opo. Pero pwede nating ipaghalimbawa yan sa nagsaing ng kanin dyan. Yan. Okay. Nagluto. Isip-isipin mo, hilaw naman yung kanin. Ganon? Paano mong ipakakain sa Senado yun? Di ba? Hindi ka makakakain kung yung kanin ay hilaw na hilaw din. Halos halos bigas pa eh. Makakain mo ba yun?
Eh, ang gusto ko kasi pikit mata yung kakainin eh. Ah, hindi, kaya nga sinabi ko na sa iyo noon. Kung matutuloy, sinasabi ko nga eh. Ang totoo niyan, yung unang 3 impeachment complaints, hindi lang hilaw eh, panis eh. Bakit ka mo? Ganun ba? Oo. Eh, kala mo yung pinatagal. Oo nga, nabinbin eh. Kapag binilang mo yung araw ng pagkakabinbin dyan, hindi siya bababa sa 20 araw. Subukan mo ang isang Sinaing. ang isang niluto Opo. ay itago mo, hindi sa refrigerator. Ilagay mo lang dyan sa cabinet, pero hindi refrigerator. 20 araw, Ba? alis dalawang mangyayari, kinain ng daga o napanis. Napanis. Napanis po. Paano mo idadali sa paano mo dadali sa Senado ngayon? Naglululundag pa nung pumunta eh. Yun na nga po. Forthwith. Isip-isipin mo. Ayan, nakita tuloy ng Korte Suprema. Unconstitutional eh. Isipin mo, yung 3, hindi nila isinalang. Nilagay sa cabinet, napanis, o pagkatapos gagawa ng pangalawa raw at diniretso sa Senado. O, sabi ng Korte Suprema, that's in violation of the 1-year rule ban. O, hindi po pwede yun. Dapat kung ikaw, dapat yung pang-apat, kasi ituturing mong pangalawa ito eh. Yung pang-apat halos naging pangalawa lang dahil yung unang 3, isa lang yun pinatay. Ngayon, kung gusto mo mag-file ka sa February 5 o February 6, 2026. Kasi yun ang pang isang taon. Isang taon eh. Hindi ang ginawa mo, pinatay mo yung unang 3 pagkatapos nung pumitada yung Pebrero 2025, bigla mong tinransmit sa Senate. Ayan. So, nahalata tuloy. Sen, babasahin ko na para Basahin mo. makumpleta ko na yung detalye Sige. at magkaroon tayo ng buong konteksto. Okay. Ang sabi pa ni Ting, bukod sa unanimous decision, Bago tayo magpatuloy mga kaibigan, congrats muna natin si BP Sara. BP Sara Duterte, congrats. Nanalo po yung petition mo sa Korte Suprema. Ayan, congrats po. So, ang problema lang natin ngayon, si Tatay Digong na nasa dahig. Yung problema ni BP Sara ay na-solve na. So, tingnan natin ang mga next na mga mangyayari mga kaibigan. Tuloy natin. inilabas na pagpapasyang ito, Ting said the first 3 complaints were deemed terminated or dismissed and no other impeachment complaint may be entertained before February 6, 2026. Nakita mo. The High Tribunal's ruling does not bar the refiling of the complaints after a year or in February 2026. Ting said that apart from 1-year ban, the Supreme Court and Bank also found the impeachment complaint against BP Sara Duterte to be violative of her right to due process. Correct. As enshrined in the Bill of Rights of the Constitution. At dahil po ito ay running story to Jen, may mga lumalabas pang mga detalye. Meron pala siyang keynote Sen na mga parte ng desisyon. Ito ang isa. Ting quoting a portion of the Supreme Court and Bank's unanimous decision declaring the impeachment complaint versus BP Sara Duterte unconstitutional. Ito yung quote. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. Ayan. Ito pa po yung isang quote. Nang hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives, kinakailangan i-repair mo sa Committee on Justice. Yun ang tuntunin. O isip-isipin mo, umabot lamang doon sa tinatawag nilang 10-session day. Hindi totoo yun, Jen, Nelson. Sa totoo lang, kapag ako talagang nakahanda tayo, sinasabi ko naman sa inyo, kung yan ay natuloy halimbawa na pag-usapan sa Senado, unang-unang pagkakamali nila dyan, yung unang complaint ay i-file at in-endorse at ito'y tinanggap ng opisina ng Secretary General December 2. Tandaan nyo, ha? Okay, December 2. December 2, 2024. Opo. Ang December 2 ay araw ng Lunes. First session day. Opo. Pero sa numero ng session, ito ay session number 26. December 2. Ngayon,
yung unang complaint na yon ay na-file nung isang grupo alas 4:30 ng hapon, December 2. Hinabol. Okay. Ngayon, ano ang hinahanap sa tuntunin sa House of Representatives? Kapag kayo na itinanggap mo, immediately i-refer mo sa Office of the Speaker. Ayun. Okay. Okay. Aha. So, palagay ko walang nangyaring pagre-repair. Kasi kung talagang immediately, wala naman sinasabi ng paraan pagka i-repair mo. Pwede mong i-text si Speaker. Correct. Pwede mo siyang tawagan. Pwede mo siyang puntahan na personal. Kasi ito bigla na lang dumating, December 2, tapos 4:30, tinanggap ng opisina. Aha. Nelson, kung ikaw ang Secretary General, babasahin mo lang ba yan, tapos ilalagay mo sa opisina mo, o tatawagan mo kaagad ang speaker? Tama. Siyempre, dapat tawagan nila ng speaker. Aba, impeachment ito Opo. Ito ay isang paraan para tanggalin mo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pagkatapos, nakita mong ganyan, hindi mo man lang tatawagan ng pansin ang speaker. Yun ang referral. Ayun. Paalam mo kaagad sa kanya. Yun ang inihingi. Sabi niya, immediately. Bakit wala sa order of business? Sasabihin nila, hindi po namin kaagad nailagay dyan kasi po yung order of business po, ginagawa namin ng maaga. Umaga lang po, umaga pa lang. Ayun. Ginagawa na namin yan kasi po magsisimula po yung session alas 13. Tinanggap ko po yan 4:30. Alas 4:30 ng hapon. Oo. Hindi mo rin mapapangatwiranan yun. Bakit ka mo? Kasi, pangkaraniwan na sa amin, pag may biglang dumating na ganyan na napaka-importanting bagay, at nirepair mo kaagad sa opisina ng speaker. Sasabihin ng speaker, sige, isama mo additional reference of business. Ayun. So, pwede naman palang gawin yun. Pwede mo gawin May kababalian naman pala Ang totoo niyan, yung apat na yan, nung i-repair nila doon sa sinasabi nilang 10th session day, yun ang February 5. Wala siya doon sa order of business doon sa araw na yun. Kaya nga sinasabi ko, kung ito'y halimbawa, umabot sa Senado, unang tanong ko sa kanila, hawak-hawak ko yung hawak-hawak ko yung session number 36. Ito yung sinasabi niyong 10th session day. Kapag napatunayan ninyo na ito'y nakasulat dito, ibig sabihin, in-include nyo. Andyan talaga, Magre-resign ako as Senator of the Republic. Naku, mabigat. Okay? Kasi wala hawak ko na bakit ninyo pinangatwiranan ninyo na pati sasagot ng Solicitor General It was included in the order of business, sabi niya. Ito po yung aming katibayan, Annex A. Halimbawa, Annex A, Session number 36, Order of Business. Pagka tinignan mo, wala doon. Saan mo makikita? Sa journal. Sa journal number 36. Doon makikita. Kasi additional reference of business. Ayun pala Isipin yun. Balikan natin kamo yung December 2. What is so spectacular about December 2? Pagka tinignan mo, dalawang panukalang batas lang ang binasa on first reading. Dalawa lang. Walang hindi masyadong busy yung araw na yun. Yung December 2, pangkaraniwan, Jen. Monday yun. Lalo na yung nag-uumpisa kami yung mga ganito. Halos 100 ang babasa. Kaya mahaba yung session Yung December 2, balikan mo yun, reviewin mo. Dalawang panukalang batas lang ang binasa. Ilang minuto lang yun na babasahin mo. 3 resolutions, 2 panukalang batas. Pagkatapos lahat na communications, mga letters from different agencies, to the archives, to the archives, to the archives. Ibig ko sabihin, kapag ka tiningnan mo yung volume ng business na tatalakayin no December 2, 30 minutes tapos Bakit hindi nyo isinama na additional reference of business yung impeachment na tinanggap nyo at 4:30 samantalang yun ay isang napaka-importanting bagay? Doon pa lang. Pagkatapos sumagot yung Solicitor General. Inamin ba naman niya yung 3 kanyang ganon at saka yung pang-4 ay isinama namin sa order of business na pag tinignan mo wala. Ang totoong ginawa nila, sabi niya, considering that the fourth impeachment complaint signed by more than 1/3
of the members of the House of Representatives has been transmitted to Congress, the 3 earlier impeachment complaints have become moot and academic, and they were sent to the archives. Alam mo ibig sabihin no? Pinatay po namin. Pinatay nyo. Kaya nilagay sa Kaya sabi archive. ng Korte Suprema, pinatay ninyo, ibig sabihin, yung pangalawa, hindi na pwede. You violated the 1-year ban rule. Ayan. Ayun. Klaro. So yun pala yung binabanggit ng Korte Suprema na nalabag yung 1-year ban rule ng impeachment complaint. Ayun. Kasi kung yun ay nirepair ninyo sa Committee on Justice, may tumuloy na sana eh. Walang tumuloy na proceedings kasi walang ni-repair. Walang ni-repair sa Committee on Justice. Yun ang pinaka-ultimate na destination ng lahat ng impeachment complaints. Umabot lamang dun sa order of business eh. Pinatulog eh. Pagkatapos in archives, nasaan ang pumunta sa Committee on Justice? Wala, Ayan. kahit isa. Yun pala yun. Wala. Unconstitutional. Bakit? Opo. Yung dalawang requirements doon, yung... Klarong-klaro na mga kaibigan, no? Klarong-klaro na talaga. Ang ganda pakinggan. Tuloy natin. I-include mo sa order of business, nakasulat sa Constitution eh. Pagkatapos, in 3 session days thereafter, sabi niya, kapag lumabas nga sa order of business, i-repair mo naman sa Committee on Justice. Hindi nangyari yun. Yung 4, hindi dumating sa Committee on Justice. Wala sa rules yun eh. Bakit dinala mo sa archives, hindi doon sa Committee on Justice? Ayan. Kaya pala unanimous yung desisyon ng Supreme Court. Mukhang hindi nahirapan. Mukhang walang pumanig ni isa man. Ni wala pang dissenting opinion. Hindi, pagka Ayan. unanimous, ibig sabihin Unanimous eh. Talagang ganun pala. No? Wala. Ganun ka grabe. Bakit sinabi na walang due process dyan? Ayan. Nabanggit niya. Yes. Ipaliwanag natin bakit walang due process. Bakit po? Hindi nga dumating sa Committee on Justice, doon mo kasi tatawagin ng Vice President para kahit papano, kung gusto niya mag-appear doon, magpaliwanag, o magbigay ng doon pa lang, sagutin niya. Walang nangyari. Wala rin ho kasing gano'n, no? Ni isang pagdinig ata sa Committee on Justice, wala pong nangyari. Wala eh. Diniretso agad eh. Marami silang itinago doon sa kanilang tuntunin. Opo. Kung babasahin nila Section 2 nung kanilang Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, Section number 2, Opo. Initiation and Mode of Filings. Ang halimbawa gano'n, Initiation of Impeachment Proceedings. Dalawang bagay lang, ifa-file mo and then referral to the Committee on Justice. Dalawa ang stages yan. I-file mo and then refer to the Committee on Justice. Lahat. Walang exempted doon. Kahit na ito'y galing sa private individual, galing sa member ng Congress, o kaya pinirmahan ng 1/3 o higit pa. Lahat ng ito nakalagay sa Section 2, i-repair mo sa Committee on Justice. Committee on Justice. Ayun. Yung port complaint dumating, hindi, tinransmit ka agad. Opo. Dinala agad sa Senado yun. Yun ang kanilang pag-aakala na kapag ka 1/3, itatransmit mo. Samantalang kung basahin niya uli doon, ang sinabi lang, pagka 1/3 o higit pa, yung pagtatransmit doon, gayahin mo kanya yung approval ng isang bill. Yun lang naman ang sinasabi, yung kung paano mo itatransmit. Pero walang sinasabi na hindi mo muna i-repair sa Committee on Justice. Ayun pala. Ngayon ko naunawaan, Nelson, dyan. Kaya pala pinagmisa yan. Patay na. Kaya ngayon ko lang na-realize. Hindi pa sinasabi na natin yun eh. Kasi patay na. Ano yun eh. Nagmisa sila. Kasi patay na. Ibinaon na nila. Patay. Pangganito. Ito pa yung isang maliwanag. Doon sa pangangatwiran ng Solicitor General, sabi niya, yung po kanyang mga nag-file at nag-endorse ng mga naunang complaints, halos 7 yun dyan eh. Yung unang complaint, isang nag-endorse. Parang Percival, whatever. Opo, yung representante ng ano. Yung pangalawa, Iyon. 3 eh. Nandun sila Arlene Brosa, sila yung ganyan. Teacher ata yan. If I remember mga kaibigan, binigyan sila ng napakalaking privilege. Mga leftist mga kaibigan, mga makabayan black, doon sila nagpa-press con sa kamera.
'di ba? Kung sino nakakita nun, yun yung time nagpa-press con sila while nag-file sila sa impeachment na yun. Tapos meron na namang parang dalawa na naman yon. Opo. Tapos yung isa si Congressman Bordado. O yan, Basta Bicol. 7 lahat yon. Ang sabi nung Solicitor General, yung nag-endorse nung tatlong complaints. Naunang tatlong complaints. Nag-endorse din sila, pumirma din sila doon sa pang-apat. Oh. Ang tanong, so bago nyo tinransmit sa Senate noong February 5, 2025, Opo. itong 7 na nag-endorse nung unang complaint, okay. na nag-endorse din nung pangalawa, ibig sabihin, 2 complaints ang in-endorse. Tama o hindi? Hindi tama po. Technically, Hindi dalawa talaga yun. violation talaga. Dahil isa lang talaga eh. Isa lang talaga isang So, nagpasilo sila sa sarili nilang inamin ng Solicitor General. Ito po kanya pinakita pa yung pirma dun sa Opo, yung mga pinirmahan po nila. yung signature page nung pang-apat. Ayan po kanya. Ayan po kanya. Ginawang exhibit pa eh. O, di ibig sabihin, kung ako ang Korte Suprema, di malinaw yun. In-endorse mo rito, nag-endorse ka nito. Di kayong 7 kanya na endorser, bago pa dumating sa Senate, kasi pinirman eh. Opo. Maliwanag na kayo. Dalawang beses nag-endorse ng impeachment complaint. Paano kayo mag-endorse ng dalawang within 1 year? Hindi pwede. Yeah. Sayang, Ang alam ko, sa hearing yung sa Senado, dapat ibubulgar itong mga ito, Pero nandiyan na. Desisyon na ng Supreme Court. Ang totoo niyan, bago sana mapunta dyan, yung mainit na usapin, paano mo itatawid? Isa pa pong issue yun. From 19th Congress to 20th Congress. Bakit talaga yun? At nakahanda naman tayo, kahit saan mo isakay. Anong ginamit mo? Submarine? Halimbawa? Aeroplano? Hindi na makita. Kasi lahat na ng dagat O nilangoy mo? Baka boring machine po ginamit. Dinain sa ilalim ng lupa Kaya nga. Boring machine na. Pero matutuntun natin. Masasabihin mo. Magic ginamit nila Senador Marcoleta, magic. Kaya nga dumiritso sa Senado, hindi dumaan sa Committee of Justice eh. Sabihin mo lang kung paano mo itinawid. Oo. May statement na po rito ang Senate Court. Sige, Senate. Alam ko Impeachment Court. Ito na mga, unahin ko na muna House of Representatives. Kasi sila yung reaction ng House of Representatives. Yan muna. House of Representatives, sa pamamagitan po ni Attorney Princess Abante, the House of Representatives has yet to officially receive a copy of the Supreme Court's decision. We will review it with utmost respect once furnished. That said, we undergo the following. We respect the Supreme Court, but our constitutional duty to uphold truth and accountability does not end here. Ang desisyon ng Korte Suprema ay igagalang, ngunit kailanman ay hindi ito magiging dahilan upang kami ay tumigil sa pagtupad ng aming tungkulin. The impeachment process is not just a legal mechanism, it is a vital democratic safeguard under Article 11, Section 3 of the Constitution. The exclusive power to initiate impeachment rests solely with the House of Representatives. This was firmly established in Francisco B. House of Representatives 2003 and has a long stood and settled doctrine to allow judicial interference to allow judicial interference in the initiation of this process risks undermining the very principle of checks and balances. The impeachment is a political act rooted in the people's will. No legal technicality should silence it. This is not about one person. Hindi lang ito laban sa isang opisyal. Ito ay laban para sa karapatan ng taong bayan na manhil ng pananagutan sa gobyerno. The House will exhaust all remedies to protect the independence of Congress and preserve the sanctity of our constitutional role. This is not defiance. This is constitutional fidelity. Ayun, ang
kabuuan po ng pahayag. Naintindihan mo yung sinabi niya? Nahihinuha ko po kahit paano. Ano nga? Ano ibig sabihin? Well, gagawin ng lahat. Huwag mo kami pakikialam. Gagawin namin ng lahat ng kaparaanan. Kami may trabaho ng impeachment. Ang sinasabi niya, hindi pa niya natanggap, di ba? Hindi pa. Kung ako sa kanila, huwag niyo nang tanggapin. Di ba dapat nilang tanggapin? Tanggapin nila yung Hindi katotohanan. nga. Ibig sabihin, Opo. hindi pa nila tinanggap, di ba? Opo. Ang ibig sabihin, okay, kunin mo ng dahan-dahan, kapag mo nagpakita sa iba. Ganun ba? Pagkatapos, pansarili mo na lang. Huwag ka na magsalita kung ano yung pinagsasabi. Ayan. Yung nga, yung judicial interference daw yan. O sa Senado naman. Eto naman, nasa Senado. Nako, magugulat ka rito. Ayan. Ito po ay inilabas ng Senado as impeachment court. Kasi meron silang tagapagsalita, di ba? Si Atty. Tonggol. Oo, si Atty. Reggie Tonggol. Siya ang nag-release ng statement na ito. We acknowledge the Supreme Court's decision declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. The Senate, sitting as an impeachment court, has always acted in deference to the constitutional and rule of law. As a co-equal branch of government, we are duty-bound to respect the finality of rulings issued by the High Court. This decision affirms the careful and deliberate posture taken by the impeachment court that constitutional issues surrounding the articles required clarity before trial proceedings could commence. The court's ruling validates the prudence and restraint exercised by the Senate majority in recognizing those legal uncertainties from the outset. We now await the formal transmittal of the Supreme Court's decision and any related guidance that may affect the impeachment court's jurisdiction moving forward. The Senate remains committed to upholding constitutional order, ensuring due process, and protecting the integrity of our democratic institution. Attorney Reggie Tonggol, spokesperson, Senate Impeachment Court. Makakita mo yung pagkakaiba ng dalawang sagot ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ang Senado malinaw. Tinatanggap po namin at nagpapasakop kami sa inyong pagdidesisyon. Ganun lang kasimple. Opo. Yung isa. Huwag nyo kami. Pakialam. Didiskarte pa kami sapagkat yan ay trabaho namin. Isipin mo merong apat na hinihingi ang Korte Suprema. Opo. Mula sa 10 yata yun, hindi ko nagkakamali. 4 doon ay sinagot nila ng pabalang. Ganun Solicitor ba? General ito. Halimbawa, wala lang sa akin yung listahan. 4 ito eh. Opo. Sabi doon sa isa, in relation to the articles of impeachment submitted to the Senate, kailangan naming malaman, sabi niya, kung lahat ng mga miyembro na pumirma, yung 215, ay binigyan nyo ng isa-isa ng kopya. Yan. Opo. Alam mo ang sagot nila? Kami po kanya ay magsasabi sa inyo ng ganito. May mga bagay po na wala po tayong pakialaman. Kung baga ganito yung sinabi. Tama. Tayo po mag-obserba po tayo ng kani-kanyang kani-kanyang limitasyon. Kung equal branch po tayo Kaya wag nyo kaming panghimas. Parang ganun Apat ito Tinatanong lang naman lahat po ng pumirma 200 in relation to the articles of impeachment, binigyan po ba nyo sila ng isa-isa ng pagkakataon na mabasa man lang nila ito? Opo. Bakit hindi mo isagutin ng totoo yun? In relation to that article, blah, blah, blah. Nabigyan nyo po ba sila ng panahon? Nabigyan nyo ba sila ng kopya ng lahat ng ebidensya na kanilang dapat na mabasa upang sa ganun ay makapirma sila o hindi? Opo. Yun, yun ang tipo ng mga pangangailangan ganun ang sagot. Nako. Meron po tayo kanyang sariling sphere. Kanya-kanya Oo. Separation. Para sagutin mo ang Korte Suprema ng ganun. Opo. Saman tinatalong lang naman niya Tapos sabi niya, in the case of blah, 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 sabi niya. Pero nakalimutan niya na, ginawa pa niyang bold Opo.
Kung yan naman kanya hindi nakakita ng kaduda-duda ang Korte Suprema, kaduda-duda nga kaya nga hinihingi nga sa inyo ito eh. Hindi, kasi nakakita siya nakakampi sa katauhan ng isang associate justice, retired eh. Si Carpio. Tumiro na nga eh, tatanungin niya pa kung natasa o hindi. Di ba parang ganun na ng style eh. Tama. Hilaw nga. Nakita ko yung hilaw nga. Paano ang gagawin mo? Isip-isipin mo naman. Isip-isipin mo, ito nga yung pinapaliwanag natin, napakasimple lang nito. 3 steps lang ang pinag-uusapan. I-refer mo immediately to the office of the speaker. Yan po. Ang speaker naman, i-include niya sa order of business within 10 session days. Pagkatapos, ito yung pangatlo. 3 days thereafter, after the inclusion in the order of business, i-refer mo sa Committee on Justice. Ayun. 3 lang. Bakit nawala ito? Itong una, hindi ni-refer immediately. Ito naman, sinabi, 10 session days. Pero pag binilang mo, kung pang-ilan yung sinabi nilang session 36, pang-11. Pang-11 days. Bakit ka mo? Yung sinasabi ko kanina, December 2, doon i-final yung naunang impeachment complaint. December 2. Yung December 2 is session number 26. Tandaan mo, Nelson? Opo. Session number 26, sabi nila, yung section 36, yun ang number 10. Bilangin mo. 26. 27. Opo. 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Opo. 10 na yung 35 eh. Yung 36 pang 11. Pang-11. Ayun. So itinago nila, hindi nila in-include yung section 20, yung session 26 doon sa bilangan. Ayun. Para lang palitawin. Nagkamali sila sa kanilang pagkwenta. Bilang, oo nga. So nung i-present na Solicitor General, hindi nauna siya sa 27. Teka Ayan. muna. 27 agad. 26 Lunes yun eh. Session day yun. Ba't hindi mo include yun? Ayan. Doon niya ipinail. 4:30 nga lang ng hapon. Pero malinaw, na-file niya sa araw na yun. Ba't hindi mo sinama yun? Yun. So bilangin mo from 26 up to 36, 11 yun. Ayun. So 11 days. Lumilitaw. Technically, 11 days. Technically, malinaw. Nasa ng napakaraming mali. Una, pag binasa mo yung order of business, wala doon. Pagka binilang mo, hindi 10, 11. 11 days. Pagpalagay mo ng tama yun, Bawat bakit tanda. hindi mo dinala sa Committee on Justice? Bakit dinala mo sa archives? Pinatay nila. In-archive. Pag dinala mo sa archives, namatay yun. Kaya nga sabi ko sa iyo na panis. Pagkatapos, itong lutong panis at hilaw na hilaw, dadalhin mo sa Senado at sasabihin mo, Senate, forthwith. Lunukin nyo yan, ha? Nagmamadali sila. Lunukin nyo yan, ha? Nguyain nyo ito ng madaling-madali. Ano ang klaseng? Nakita mo sabi ng Supreme Court, unanimous. Ito po naman ang statement ni BP Inday Sara. Official statement of the defense team of Vice President Sara Duterte. We welcome the Supreme Court's ruling declaring the articles of impeachment against VP Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional for violating the one-year bar article under Article 9, Section 3.5 of the 1987 Constitution. The decision of the Honorable Courts affirms that we had maintained from outset that the fourth impeachment complaint is unconstitutionally infirm. This unanimous decision has once again upheld the rule of law and reinforced the constitutional limits against abuse of the impeachment process. We remain prepared to address the allegations at the proper time and before the appropriate forum. Yan po naman ang official statement ng defense team ni BP Inday Sara. Sen. Ewan ko, kung nakita ng Supreme Court yung verification, isa pang problema yan. Ganun po. Kapag binasa mo yung impeachment complaint na ginawa nila, 32 pages yan dyan. Yung last page, 32 pages, nakalagay, subscribe and verified before me. Sabi, ang nagsasalita si Secretary General Reginald Velasco. Subscribe and verified before me. Ganyan, ha? Na itong mga signatories are known to me and they're all members of the House of Representatives. Okay. And all of them signed this impeachment complaint consisting of 32 pages. Hindi verification yun. Hindi pa kung Sa mga abogado, tawag doon jurat.
Jurat. Jurat po ang tao. Ano yung jurat? Yung pinapanindigan mo, nakilala mo yung mga taong pumirma. Ayun. At pinirmahan nila ito. At ilan ang bilang ng pahina ng pinirmahan. Yun ang jurat. Ay, jurat po ang Para tawag kung doon. gumawa ka ng affidavit na di mo nakalagay doon, subscribe and sworn to before Yes, me, tama po. Subarjaga, exhibiting to me his ID number, blah, blah, blah. Debit, Jurat. Ano ba dapat? Abay, na kailangan verification verified complaint yun Ito na naman nasa section 14, kung di ako nagkakamali, ng House Impeachment Rules. Yung mismong verification, kukopyahin mo na lang. Akalain mong nakalimutan. Naku po. Nakalagay Grabe ito pala. yung verification Opo. Pagkaraniwan ganito yung kanyang termino. We cause the preparation of this complaint. All of them, yung 215. We cause the preparation of this complaint and we attest to the truthfulness of all the allegations based on our personal knowledge, including our appreciation of the documents appended hereto. Ayun. Yun ang verification. Naglagay pa nga ng isang section dun sa na kapag sinabi mong hindi personal knowledge, nakalagay doon, kapag yung apayan, sabi niya gano'n, I attest to the veracity of the allegations based on my personal belief. Mali yun, hindi tatanggapin. It is as if, sabi niya, it is a mere scrap of paper. Ganun pala. Basura pala Kung yun. yung naglagay ka na nga ng personal belief, hindi pa tatanggapin Lalo na yung wala. di lalo na yung wala, hindi mo kinopya. Nako. Isa pang ano yun, isa pang, baka hindi napansin ako, pero palagi ko nakita rin. Page 32, tingnan mo. Hindi yun ang verification na hinihingi ng rules ng impeachment. Isip-isipin mo, letra por letra nilagay na nga para sa kanilang guide. Kokopyahin mo na lang kung bakit hindi pa nila kinopya. Nako. Talaga naman. O kaya tinatanong ng Korte Suprema, sino ba ang opisinang nag-prepare nito? Ayaw din nilang Ayaw din sabihin. Isa yun doon sa mga ayaw nilang sagutin. Hindi po ninyo kaya. Hindi po namin pwedeng yung sarili namin. Kanya-kanya po tayong teritoryo. Hindi nyo napakilaman. Huwag nyo napakilaman sino gumawa niya. Basta kami... Yun ang isa sa ayaw nilang tanggapin. Isipin mo, 4 doon sa 10 nangatwiran sila, may kanya-kanya po tayong sariling teritoryo. Wala tayong pakialamanan. Sinabi nila, hindi po kayo pwedeng maging crotch sa sarili namin. We are co-equal branch of government. Pero bakit na pala doon sa desisyon na ito, parang walang tinawag na oral arguments? Hindi ba kailangan magkaroon ng oral arguments sa isang usaping ito? Malinaw na nakita niya kaya nga humingi siya ng 10 impormasyon. Sabi ko nga yung una pa lang, yung A, letter A. What is the status of the 3 initial complaints? Sabi ko, ito na matindi. Diyan pa lang. Doon pa lang magkakaalaman na tayo. Nakalimutan niyo ba yung sinabi ko? Tama. Doon pa lang. Nakita niya, pinatay niyo o patay. Kung patay yun, yung pangalawa, hindi rin pwede. Hindi lalo yung pang-4, lalo hindi pwede. Ay, naku, saglit lang po. Mapapasarap kami, naubos agad. Wala ba tayo refill ng kape? Napasarap ako ng kape. Oo nga. Saka yung pangbara. Napasarap ang ating kwentuhan Pero saglit lang po ha. Box Populi, kung gusto nyo. Ayan. Ito naman, Jen. Sige, tuloy tayo sa ating discussion. Ito kasi mainit na balita po ito. Naglabas na ng statement ang Palasyo ng Malacanang tungkol dito sa desisyon ng Supreme Court na nagdedeklarang unconstitutional ang impeachment complaint na inihain laban sa Vice President Sara Duterte. Ayan. Ano sabi ng Malacanang? Ito ay hindi interview, hindi rin siya ambush interview. Ito ay statement na na-print. Ibig sabihin babasahin natin. Yan. Mula sa Presidential Communications Office. We have yet to review the full text of the Supreme Court's decision. We call on everyone to respect the Supreme Court and place their trust in our institutions. The impeachment process is a matter handled by the legislative and judicial branches, and we recognize their independence in carrying out their constitutional mandates. Yan. Presidential Communications Office. Ayan po. Napapanahon niyang statement na yan ng PCO, Jen.
Dahil ang daming mga hindi magagandang statement na inilalabas ng ilang mamabatas niyan. Hindi na natin bibigyan dahan dahil hindi nga maganda na ito ay pinatutungkol nila sa Korte Suprema. Yun. Well, ewan ko lang sa anong magiging epekto nito sa SONA ng Pangulo sa Monday, Wala naman siguro. Hindi na mababanggit ito. Oo nga. Kasi kung yan ang naging sitwasyon, di ba? Oo. Tama-tama kasi na kung talagang gusto nilang mag-ruling, itong araw na ito talaga kasi bukas Sabado na. Sabado. Linggo, pagkatapos Lunes, SONA na eh. At 20th Congress na. Kayo na yon. Di ba? Oo. Kaya masasabi natin na para sa akin isang timely na pagdidesisyon ito. Dahil sa kung hindi dumating ang pagdidesisyon na ito, ganito rin ang mangyayari kung sakaling magkikita-kita kami. Sigurado. Matagal sinasabi. Kanina, may binabanggit ako sa inyo kanina. Ito siguro ang nakapagbigay ng konting pagkainis sa Korte Suprema kung bakit minabuti na nilang ilabas ngayon. Ito yung binabanggit kong mga 4 na hinihingi sa kanila. Opo, sige. Na sinagot nila ng pabalang. Basahin natin yung 4 na hinihingi at isa lang ang sagot na ginawa. Ito. Una, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared the draft of the articles of impeachment and when it was completed? Isa yun sa hinihingi. Ito pa. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. Kasi ako, hindi man lang ako nabigyan ito So, hindi nila masagot na, opo, binigay po namin lahat. Kasi hindi totoo Ngayon, pag sinagutin lang, hindi po namin binigay lahat. Edi mali na naman. Kaya hindi nila masagot-sagot ito pa yung isa. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for each article charged, or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not. Ito yung mga hinihingi. Napaka talagang detalyado, ito yung huli. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse. Ito yung makilatis man lang. Meron ba silang panahong kilatisin o peruse? Bigyan ng atensyon. Suriin man lamang. Suriin. Whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges, the evidence, before affixing their consent. Hindi mo naman sasagutin naman ito. Napaka-importanting mga tanong ito. Ano ang kanilang sagot? Ano sagot? Iisang sagot nila Response to items F, G, H, and I, J. Ito yung binanggit nating 4 na inihingi ng Korte Suprema. Pero isa lang ang sagot? Ito yung sagot nila. Respondents most respectfully beg the indulgence of the Honorable Court and conveys the need to decline responding to the inquiries. Naku. Bakit daw? Ito nga, yung F, G, H, and J. Ito yung binasa natin kanina. It is the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings, which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this Honorable Court. So, yan sinasabi, wala kang pakialam dito. Internal sa amin ito Huwag mo naman kami pinakikialaman. Ganito. So, dyan nainis ang Korte Suprema. Buong galang po namin tinatanggihan. Siyempre, maring hindi aminin ng Korte Suprema, pero malay ko. Tao din yung mga yun. Pwede rin silang medyo masaktan dito. Siyempre yun, nakaka-offend naman talaga yun. Continue, Opo, tuloy po. This is especially because the matters referred to the preparation, circulation, and perusal of the impeachment complaint as well as its attachments
are not governed by any specific constitutional provision or house rule. Ay, wala ka palang rule. Bakit mo sasabihin wala? Nakalagay nga doon sa rules mo eh. Dadalin mo sa... i-repair mo kay ganito. Tapos ilagay mo sa order of business. Tapos dalhin mo sa Committee on Justice. Lahat ng ito hindi mo ginawa. Pagkatapos sasabihin mo, they are not covered by specific constitutional provisions. Ito pa. This restraint, itong pagpipigil. Yan, oo. Itong pag-ayaw namin na sumagot sa iyo. Yung pagtanggi ho na. Yung pagtanggi namin. Yan. Ang pagbabaliwala sa inyo. Mabigat yan. This restraint on the part of the respondent, on the respondent house, is grounded on no less than the separation of powers enshrined in our Constitution. Isipin mo, ang pagtanggi namin ito. Opo. Grabe. Ang ayaw naming pagbigay sa iyo ng inihingi mo sa amin. Opo. Di ba? Ay Nakasalig doon sa pagkakahiwalay ng tatlong Sangay ng gobyerno. sangay ng gobyerno may kanya-kanyang kapangyarihan. Isipin mong susumbatan mo pa pagsasabihan mo pa yan. Being a co-equal branch. Ayan Pareho lang naman tayo Oo nga, walang pag-uungusan pantay-pantay tayo Bakit ka na... Parang nakikilaman mo kami. Kapareho lang kita pinangihimasukan mo itong hindi mo dapat panghimasukan. Parang ganun ang dating. The Congress is entitled to respect with regard to those matters which are within its exclusive jurisdiction. Igalang mo naman kami. Exclusive, ba? Igalang mo naman kami. Ito, nag-cite pa ng jurisprudence. cite. Okay. In the case of Santiago versus Gingona, this honorable court declared. Ayan. Ito naman sinabi. Okay. Ang haba. Basahin pa ba natin ito? Ano lang, Sige. Ito yung binabanggit niya. Kinuha niya doon sa The principle of separation of powers ordains that each of the three great branches of government has exclusive cognizance of and is supreme in matters falling within its own constitutionally allocated sphere. So, pinipilit niya sabihin, kanya-kanyang mundo. kanya-kanya tayong teritoryo rito. Ganun pala. Constitutional respect and a becoming regard for the sovereign acts of a co-equal branch prevents this court from prying into the internal workings of the Senate. So, wag kang bigla na lang manghihimasok. Ito itong pinag-uusapan yung sa Senado naman ito, Kaya lang, ito kinuha niya, where no provision of the Constitution or the laws or even the rules of the Senate is clearly shown to have been violated. Hindi nga kabaligtaran Ito pinalilitaw natin sa Senate itong case na to, pero kapag ibinaling natin sa House of Representatives, pwede lang ito kanya where no rules have been violated. Hindi nga Kanina at matagal na natin pinag-uusapan, 3 steps lamang nilagay nila sa rules on impeachment ng House of Representatives, immediately i-repair mo kay Speaker. Yung dalawang magkasunod na yon, pagka-repair, i-include mo sa order of business, constitutional na yon. Kinopya yun, verbatim sa Constitution Pagkatapos ng 3 days, ay kinakailangan mo nang i-repair sa Committee on Justice. Ito'y constitutional requirement. Sabi ko nga, itong 3 steps na to, these are not baby steps. These are constitutional steps. Kinuha pa nga, kinopya pa nga ng House of Representatives para panindigan na constitutional ito Bakit binaliwala mo? Sa mga tweet, huwag mong gagamitin ito sa kung ayaw mo sundin. Mismo. Ikaw ang lumabag Tama. Di ba? So sabi niya, sabi sa isang doktrina sa batas, he who comes to equity must come with clean hands. Bago mo sabihin na nakikialam kami, tingnan mo muna yun. Ikaw nga ang unang nagkamali, kaya nga tinutuwid ka namin Sapol. Isip-isipin mo, sabihin mo ito sa Korte Suprema. Kaya pala unanimous. Pagkatapos, alam mo kung sino yung... Nung sa verification, yung sinasabi ko sa'yo, kasi nung ito'y kunin ng Korte Suprema sa kanila, itong kung maalala nyo, 10 impormasyon ito.
you have to reply to us. Tataka naman ako, bakit hindi si Speaker Martin ang nag-verify? Bakit si Reginald Velasco, yung Secretary General po ng House? Ang katwiran nila, nilagay nila rito kasi daw, lahat ng opisyal ng Senado ay nababakante na. Okay, opo. Ang ano lamang doon, ang permanent is the Secretary General. Yun ang ginamit nilang dahilan. Kaya ang pinag-verify, pinapirma doon, ang nagsasalita doon sa verification, sabi ni Secretary General Reggie Velasco, I caused the preparation of this complaint, of this answer, compliance. Opo. Paano mo sasabihin yun? Eh, alam mo ba lahat itong kamukha nitong Surgeon, wag mo sasagutin yung 4 na yan. Opo. Ikaw ba nagturo para sabihin mo sa kanya na naniwala ka naman kay... Kung totoong yun ang sinadjust. Kung totoong yun ang sinadjust ni Secretary Jen Velasco, bakit ka naman naniwala? Tama. Oo nga po. Dapat sana si Speaker Martin, kahit na wala sila ngayon, sila naman ang parte ng 19 Congress na gumawa ng lahat ng ito eh. Ibig ko sabihin, siya dapat ang nag-verify nito. Correct. Hindi si Secretary General Reginald Velasco. So yun pala, dapat ano. Ang dami. Pero itong mga sumagot na ito, yung bagong soldier na ba ito? Yung soldier Berberabe na. Sila na. Okay. Kaya unang-una, sablay na eh. Oo nga po. Sayang, palagay ko napilitan lang siya. Kung batayan lang Kung alam naman mo nila. kung si ano siguro, kung hindi inalis si Sergeant Guevara. Nasasabihin niya eh. Hindi ko po kayang tulungan sa sa panig na yan. Opo. This is one of those things that as the Secretary General, as the lawyer of the people, yan po ay isa sa mga hindi ko pwedeng tindigan. Di ba nauna na nga tumanggi si Sergeant Guevara? Hindi, kaya naman niyang sabihin niyo kapag ang isa sa kasi sa sitwasyon, pag hindi ko masikmura, paglabag sa kalooban ko, hindi ko gagawin. Maliwanag kasi. Mabigat yun. Isipin mo, gagawa ka ng 4 na impeachment complaint. Pagkatapos, ituturing mong patay yung 3, kaya lang naman namatay, paano itinago mo ng 20 days? Dapat sana inilagak mo sa opisina ng Secretary, ng Committee on Justice. Committee on Justice. Nung mapatay mo na, tsaka ka nag-file uli. Dalawa yun eh. Sen, ito pa yung part ng decision, no? Kasi lumabas pa yung ibang part eh. No? The decision written by Senior Associate Justice Marvic MBF Leonen. Ano ba? Siya sumulat. Nakita mo na, si siya pa pala po na siya. Justice Leonen pa naman eh. Ruled that all legal issues involving impeachment proceedings are subject to judicial review, considering the nature of the offices and the institutions that are subject to impeachment, its effect on the independence of constitutional departments and organs, and its nature as a constitutional process. The impeachment process is primarily a legal and constitutional procedure, but with political characteristics. It may be sui generis, but it is not a purely political proceedings. This means that the Bill of Rights, especially the due process clause and the right to speedy disposition of cases, applies to the entire impeachment process. Ayan po. Ang Tama isa sa naman part. yun eh. Tama naman yun. Political in nature siya. Yes. Nakalagay naman sa Constitution, exclusive power to initiate. Ito yung House of Representatives. The sole power to try is the Senate. Kaya lang, bago mo dalhin yung pagkain, sabi ko sa'yo, dapat naman, yung sinaing naman, hindi naman hilaw. Yan ang tiningnan ng Korte Suprema. Paano mo pakakain yan, hilaw na hilaw? Kaya nagalit ang Korte Suprema kasi hilaw na hilaw ang pinapakain eh. Paano mo ipakakain sa kanila panis naman? Yun ang babantayan ng Korte Suprema. Yung panig na yun, yung aspeto na yun, paano mo tinransmit? Nung matransmit ba,
lahat ng mga bagay-bagay kinonsider mo ba? Tinignan lahat ng Korte Suprema, lahat ng kaparaanan. Ay, no. Mabilisan talaga, may kabagalan pero mabilisan. Tama. Idagdag ko pa. Isip-isipin mo. Ito, Meron pa. puntahan Mga ko, mahalagang ito, puntos. huli na Sige, lang. sige. Dahil dito, naglatag po ng mga 7 puntos ang Supreme Court. It laid down the following due process requirements in impeachment proceedings. Ibig sabihin, sa mga susunod na impeachment complaint, maganda dapat susundin na ito. Pakinggan natin, guys. Number 1, the articles of impeachment or resolution must include evidence when shared with House members, especially those who are considering its endorsement. So, Sen, bago ibigyan ng kopya at papirmahan, nandun na yung ebidensya. Number 2, the evidence should be sufficient to prove the charges in the articles of impeachment. Number 3, the articles of impeachment and the supporting evidence should be available to all members of the House of Representatives, not only those who are being considered to endorse. So dapat pala, may binigyan talaga kayo ng kopya. Wala akong kopya. Paano mo ngayon masasabi na totoo ang nangyari? Oo nga. 4, the respondent in the impeachment complaint should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment and the supporting evidence to prove the charges prior to its transmittal to the Senate, despite the number of endorsement from House members. Kasi nga yung palagi nilang iniisip, pagka daw 1/3 or more, diretso na. Diretso na, yes po. Hindi pala, hindi naman ganun na nakalagay. Malinaw na mali sinasabi, even the one endorsed by 1/3 or more should be referred to the Committee on Justice. Yun pala yun. Yun lamang ang paraan, yun lang ang avenue para mabigyan mo siya ng due process. Diniretso mo dun Samantalang ang sinasabi, may endorse mo lang, gagayahin mo lang yung pamamaraan doon sa approved bill. Yun lang naman ang sinasabi, na ipagkamali nila na pwede na natin idiretsuhin. Palagi ganun. Hindi pala ganun. Number 5, the House of Representatives must be given a reasonable time to reach their independent decision of whether they will endorse an impeachment complaint. The court, however, has the power to review whether this period is sufficient, but petitioner who invokes the court's power to review should prove the officials failed to perform their duties properly. Number 6, the basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. For the President and Vice President, these acts must be sufficiently grave, amounting to the crimes described in Article 11, Section 2, or a betrayal of public trust given by the majority of the electorate. For other impeachable officers, the act must be sufficiently grave that they undermine and outweigh the respect of their constitutional independence and autonomy. Pinakauli, number 7, to ensure that respondent in the impeachment complaint is heard under the requirement of due process in the procedure under Article 11, Section 3, the House of Representatives is required to, A, provide a copy of the articles of impeachment and its accompanying evidence to the respondent to give him or her an opportunity to respond within a reasonable period to be determined by the House rules. The Constitution only requires an opportunity to be heard. It is up the respondent to waive this fundamental right and opt to present his or her evidence at the Senate trial. And B, make the articles of impeachment with its accompanying evidence and the comment of the respondent available to all members of the House of Representatives. It is the House, not 1/3 of the House, that has the sole prerogative to initiate impeachment complaints. Thus, there must be some modicum of deliberation so that each member representing their constituents can be heard and thus convince others of their position. The transmittal, however, will only take place upon the qualified vote of 1/3 of the House. Ayun po. Ayun. Malinaw yun. Ayan. So, yun po yun, guys. Napakaklaro. So, magandang topic na naman ang ating na video ng mga kaibigan regarding sa impeachment ni VP Sara nga na basura. Nagkaroon ng desisyon ang Korte Suprema at ngayon na nga ipaliwanag ng mabuti ni Senador Rodante Marcoleta kung ano talaga yung sagot ng
kung ano ang sagot ng Korte Suprema regarding sa sagot ng Kamara. Yun na nga. Congrats, Vice Presidente Sara Duterte, at ikaw ay nanalo sa iyong petition doon sa Korte Suprema. At ngayon mga kaibigan, congrats sa ating lahat na sumusuporta kang Vice President Sara Duterte. Congrats po sa ating lahat mga kaibigan. Panalo po tayo. Okay? So yun na po mga kaibigan, meron naman tayong natutunan sa mga ibinahaging mga pahayag ni Senador Rodante Marcolita regarding sa mga legal issue. Ayan po, may natutunan na naman tayo. So yun na nga po, may binigay na 7 guidelines ang Korte Suprema regarding sa impeachment trial for the next kung meron na namang mangyaring impeachment. Saan kinuha? Saan nakabase ang 7 yun? Doon sa lapsis na ginawa ng Kamara sa impeachment ni VP Sara. Doon, di ba? Narinig naman natin, di ba? So yun na po, may natutunan na naman tayo. At congrats sa lahat, at congrats kang Vice President Sara Duterte. At yun na nga, basura na ang impeachment. So, until next time mga kaibigan, kung nag-enjoy kayo sa ating video, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Bye-bye!